Ang pagtanda ay hindi kailangang mangyari sa paraang iniisip ng marami. Ngunit walang nagsabi sa atin ng katotohanan ito. Bakit ang ilan na 80 taong gulang ay mistulang 40, habang ang iba ay hindi? Mayroon kayang sikreto na itinatago ng lipunan kung paano mabuhay ng walang limitasyon sa pagtanda? Posible kayang kasinungalingan ang lahat ng itinuro sa atin tungkol sa pagtanda? Ano ang mangyayari kapag natuklasan mong ang pananakit ng katawan at pagkalimot ay hindi normal? Ngayon, malalaman mo ang 5 gawi na lihim na binabago ang buhay ng libu-libong tao. Ako si João, 85 taong gulang at namumuhay mag-isa. Gumigising akong puno ng sigla, umaakyat ng hagdan ng walang hirap at malinaw ang aking alaala. Hindi ako umiinom ng anumang gamot at mas maganda pa ang pakiramdam ko kaysa noong ako ay 60 taong gulang. Paano ito naging posible? Sa pamamagitan ng 5 simpleng gawi na natuklasan ko sa aking paglalakbay. Napakadali ng mga lihim na ito na kayang-kaya ng kahit sino sa kanilang tahanan. At ang pinakamaganda, mararamdaman mo ang pagbabago sa unang mga araw pa lamang. Noong ako ay 60 taong gulang, iba ang buhay ko. Gumigising akong pagod, masakit ang mga kasukasuan, makakalimutin, at tila ang bawat gawain ay napakahirap. Akala ko normal lang ito bilang bahagi ng pagtanda. Hanggang sa isang araw, naisip kong kung nais kong mabuhay ng maayos, kailangang may baguhin ako. Nagsimula akong maghanap, mag-aral, at sumubok ng mga simpleng bagay. Doon ko natuklasan ang 5 gawi na lubos na nagbago ng aking buhay. Alam mo ba na sa bawat gabi, halos 1 litrong tubig ang nawawala sa ating katawan habang natutulog tayo? Totoo ito. Kaya naman paggising natin, ang ating katawan ay tila tuyong halaman na uhaw sa tubig. Dahil dito, nakararanas tayo ng pananakit ng katawan, mabigat ang ulo, at kawalan ng lakas sa umaga. Ngunit napakasimple ng solusyon, uminom ng tubig pagkagising. Subalit hindi basta-bastang tubig, may espesyal na paraan para gawin ito. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang unang lihim na lubos na nagpabago sa aking buhay. Ang unang lihim ay tinatawag kong mahikang tubig sa umaga. Ganito ito. Bago ka pa bumangon mula sa kama, uminom ng 1 malaking baso ng malinis na tubig. Lagyan ito ng kaunting asin na galing sa dagat at ilang patak ng kalamansi. Ang espesyal na timplang ito ay gigising sa iyong mga selula, magpapadulas sa iyong mga kasukasuan at magbibigay ng enerhiya. Sa loob lamang ng 3 araw, gigising kang wala ng pananakit sa leeg at tuhod. Ito ay parang pagbibigay ng tamang gasolina sa katawan upang magsimula ang araw ng may lakas. Ang aking kapitbahay na si Maria, 72 taong gulang, ay palaging nagrereklamo ng pananakit. Tuwing umaga, pakiramdam niya ay para siyang nasagasaan ng truck. Itinuro ko sa kanya ang lihim ng mahikang tubig sa umaga. Pagkalipas ng 3 araw, laking gulat niya na nagising siyang wala na ang pakiramdam na iyon. Ngayon, makalipas ang 6 na buwan, mistulang 10 taon ang nawala sa itsura ni Maria. Iyan ang kapangyarihan ng unang lihim, ang tamang paraan ng pag-hydrate sa katawan. Ngayon naman, narito ang 2 lihim. Ang araw sa umaga ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Napansin mo bang kahit 8 oras kang natutulog, nagigising ka pa ring pagod? Iyan ay dahil nalilito ang iyong katawan kung kailan araw at kung kailan gabi. Napakarami sa atin ang laging nasa loob ng bahay, naliligo sa ilaw ng cellphone at TV. Dahil dito, hindi makapagpahinga ng maayos ang ating katawan. Ang solusyon? Naroon lang sa labas, ang natural na liwanag ng araw. Araw-araw, pagkatapos kong inumin ang aking espesyal na tubig, umuupo ako sa aking bakuran. Naglalaan ako ng 15 minuto na walang salamin sa mata, walang cellphone, tanging sinisikap na damhin ang liwanag ng umaga.
Ang natural na liwanag na ito ang nagtuturo sa ating katawan kung kailan dapat maging alerto at puno ng lakas. Sa buong araw, mas magaan ang pakiramdam at maganda ang mood. Sa gabi naman, gumagawa ang katawan ng melatonin, ang hormone ng mahimbing na tulog. Parang muling tinuturuan ang katawan kung kailan gigising at kung kailan matutulog. Naalala mo si Pedro, ang kaibigan kong 75 taong gulang? Ilang taon na siyang hirap makatulog at laging pagod kahit uminom ng gamot pampatulog. Itinuro ko sa kanya ang sikreto ng araw sa umaga, 15 minuto sa labas. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na siya kailangang uminom ng gamot. Ngayon, natutulog siya ng parang bata at nagigising na puno ng enerhiya. Ang ikatlong lihim ay tiyak na magugulat ka. Ang pag-ehersisyo ng utak na parang kalamnan. Maraming tao ang naniniwalang normal ang pagiging makakalimutin pagkatapos ng 60. Ngunit kayang-kaya pang palakasin ang utak sa anumang edad. Kailangan lang itong sanayin araw-araw tulad ng ating katawan. Mayroon akong simpleng paraan na umaabot lamang ng 4 na minuto bawat araw. Ituturo ko sa iyo kung paano panatilihing malinaw, matalas at buhay ang iyong isipan. 4 lang ang hakbang sa aking mental na ehersisyo. Una, magbilang o gumawa ng simpleng math sa isip. Halimbawa, magkano ang 17 plus 23? Ikalawa, alalahanin kung ano ang ginawa mo sa parehong araw noong nakaraang linggo. Ikatlo, matuto ng 4 na bagong salita mula sa libro o pahayagan. Ika-4, isipin at ilarawan sa isip kung paano tatakbo ang iyong araw mula sa almusal hanggang sa pagtulog. Ang 4 na ehersisyong ito ay gigising sa mga bahagi ng utak na natutulog na. Ang kaibigan kong si Ana, 78 taong gulang, ay laging makakalimutin. Nakakalimutan niya ang mga pangalan, saan inilagay ang kanyang gamit, at kung ano ang dapat gawin. Lubos na nag-aalala ang kanyang pamilya, iniisip na baka kailangan na niya ng tagapag-alaga. Itinuro ko sa kanya ang 4 na minutong mental na ehersisyo araw-araw. Pagkalipas ng 1 buwan, natatandaan na niya ang mga kaarawan at listahan ng mga bibilhin. Ngayon, siya pa ang tumutulong mag-alaga sa kanyang mga apo. Malinaw at matalas ang isipan. Uy, ikaw na nanonood pa rin hanggang ngayon, may tanong ako para sa iyo. Alam mo ba na ang mga taong natatapos manood ng buong video ay mas matalino? At ang mga nagsusubscribe sa channel ay may mas magandang memorya kaysa sa iba? Kaya kung gusto mong panatilihing matalas ang iyong utak, pindutin ang subscribe. Parang ehersisyo din ito para sa utak. Habang mas marami kang natutunan, lalo kang sumasaya at tumatalino. Huwag kalimutang i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang lihim. Narito naman tayo sa ika-4 na lihim, matalinong paggalaw ng katawan. Marami ang pilit na ginagawa pa rin ang mga ehersisyong ginagawa nila noong kabataan. Ngunit pagkatapos ng 60, iba na ang kailangan ng ating katawan. Hindi ito tungkol sa mabibigat na ehersisyo, kundi sa tamang mga galaw. Gumawa ako ng 7 minutong routine na kayang-kaya ng kahit sino. Mga banayad na galaw na gigising sa katawan nang hindi nagdudulot ng sakit. Ganito ang aking espesyal na ehersisyo. Una, dahan-dahang igalaw ang mga balik at paikot. Pangalawa, magmartsa sa lugar habang itinataas ang mga tuhod. Pangatlo, buksan at isara ang mga braso na parang yumayakap. Pang-4, umupo at tumayo mula sa isang upuan ng maingat. At panghuli, igalaw ang mga paa paikot pakanan at pakaliwa. Gawin ito ng dahan-dahan at may atensyon sa bawat galaw. Ang mga simpleng galaw na ito ay gumagawa ng himala sa katawan. Pinapaganda nila ang sirkulasyon, pinapainit ang mga kasukasuan, at pinapatibay ang mga kalamnan. Sa ilang araw lamang, mawawala ang pananakit at mararamdaman mong mas matatag ka. Ang kapitbahay kong si Carlos,
ay ginagawa ito araw-araw at nawala na ang sakit sa kanyang likod. Ngayon, umaakyat siya ng hagdan ng walang takot at nakakalakad ng mag-isa ng may kumpiyansa. Ang sikreto ay hindi dami, kundi ang paggawa nito araw-araw. Ang ikalima at huling lihim ay tungkol sa kung ano ang dapat kainin sa almusal. Habang buhay, tinuruan tayong ang tinapay, matatamis na prutas at kape ay mabuti sa umaga. Ngunit pagkatapos ng 6, iba na ang kailangan ng ating katawan. Kailangan natin ng mas maraming protina sa umaga upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Ang protina ay parang mga hollow block na bumubuo at nagpapatibay sa ating mga kalamnan. Ipapakita ko kung paano ko binago ang aking almusal at ang kamanghamanghang resulta nito. Ngayon, ang aking almusal ay laging may hindi bababa sa 30 gramo ng protina. Pwedeng 2 itlog, natural na yogurt o isang shake na may collagen. Napakalaki ng kaibahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, mas matibay ang aking mga binti. Ang aking postura ay bumuti at nawala ang pagkapagod sa kalagitnaan ng umaga. Ito ay parang pagbibigay ng tamang gasolina sa kotse. Mas gumagana ang makina. Kailangan ng iyong katawan ng protina upang manatiling malakas at malaya. Nakilala ko si Rosa, isang ginang na halos hindi na makakyat ng hagdan. Palagi siyang pagod, makakalimutin, at umaasa sa kanyang pamilya sa halos lahat ng bagay. Nag-iisip na nga ang kanyang pamilya na ilipat siya sa bahay ampunan. Dahan-dahan niyang sinimulan, una ang espesyal na tubig pagkatapos ang araw sa umaga. Pagkalipas ng 1 buwan, umaakyat na siyang mag-isa sa hagdan at bumalik sa pagluluto. 2 buwan pa, si Rosa na mismo ang nag-aalaga sa kanyang tahanan. Ngayon, namumuhay si Rosa ng may ganap na kalayaan at tumutulong pa sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Siya na dati ay halos ilipat sa ampunan, ngayon ay namumuhay ng mag-isa. At lahat ng ito ay dahil lamang sa pag-a-apply ng 5 simpleng lihim. Hindi ito mahika, hindi gamot. Ito ay pagbibigay lamang ng tama sa ating katawan. Kapag binigyan natin ng tamang pangangalaga ang ating katawan, tunay itong tumutugon ng kamangha-mangha. Si Rosa ay buhay na patunay na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli. Narito ang buod ng 5 lihim upang hindi mo makalimutan. Una, uminom ng tubig na may asin at kalamansi pagkagising. Ikalawa, magbabad sa araw ng umaga sa loob ng 15 minuto. Ikatlo, gawin ang 4 na ehersisyo para sa utak araw-araw. Ika-4, mag-practice ng 7 minutong banayad na galaw para sa katawan. Ika-5, kumain ng hindi bababa sa 30 gramo ng protina sa almusal. Ang 5 gawin na ito ay hindi mahirap, kayang-kaya ng kahit sino. Ang pinakamahalaga ay magsimula ng dahan-dahan at gawin ito araw-araw. Hindi mo kailangang gawin ang lahat agad. Pumili lamang ng isa upang simulan bukas. Pagkatapos ng 1 linggo, magdagdag ng 1 pa at tuloy-tuloy na. Ang maliliit na pagbabago araw-araw ay humahantong sa malalaking pagbabago. Ang sikreto ay ang pagiging matiisin at tuloy-tuloy, parang patak ng tubig na bumubutas sa bato. Marami ang nagtatanong sa akin, "Wow, totoo ba talaga yan?" At ang sagot ko, daan-daang tao na ang sumubok at napatunayan ito. Nawala ang kanilang pananakit, bumalik ang kanilang lakas, at gumanda ang kanilang memorya. Mga taong dati ay umaasa sa iba, ngayon ay namumuhay ng may kalayaan. Hindi ito mahika, ito ay siyensya. Kapag ibinigay natin sa katawan ang tama, ito ay tutugon. Ang iyong katawan ay hindi mahina. Isa itong kahangahangang makina na naghihintay lamang ng tamang pag-aalaga. Ngayon, may mahalaga akong tanong para sa iyo na nanonood. Alin sa 5 lihim na ito ang pipiliin mong simulan bukas? Ang espesyal na hydration? Ang araw sa umaga? Ang mental na ehersisyo? Ang banayad na galaw? O ang protina sa almusal? Isulat sa komento kung alin ang iyong susubukan muna.
At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up. Tandaan, bawat araw na pinipili mong walang gawin ay isang araw na nasasayang. Ngunit bawat araw na pinipili mong alagaan ang sarili ay isang investment sa iyong buhay. Nagtatanim ka ng binhi ng isang mas mahaba, mas masaya at mas malusog na buhay. Mapapansin ito ng iyong mga anak, apo at mga kaibigan. Ikaw mismo ay magugulat sa kakayahan mong magbago. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay at alam kong kaya mong gawin ito. Ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng sakit at paghihirap. Maaari itong maging yugto ng karunungan, kalayaan at labis na kasiyahan. Ang iyong katawan ay may kahangahangang kakayahang maghilom at lumakas. Kailangan lamang nito ng tamang pangangalaga sa tamang oras, araw-araw. Ang 5 lihim na ito ay simple, ngunit kayang-kayang baguhin ang iyong buhay. Karapat-dapat kang mamuhay ng masaya, malusog at malaya sa anumang edad. Marahil iniisip mo ngayon, parang sobrang ganda para maging totoo. Naiintindihan ko ang pagdududa. Ako mismo ay ganoon noong una. Ngunit noong sinimulan kong gawin ang mga gawin na ito, mabilis ang naging pagbabago. Hindi ako nagbebenta, hindi ako nangangako ng milagro. Ibinabahagi ko lamang ang aking natutunan at kung ano ang gumana para sa akin. At para sa daan-daang iba pang taong nagpasya ring sumubok. Ang pinakamagandang bahagi ng lahat ay ang makita ang mga taong muling nakakabalik sa kanilang kalayaan. Makita ang isang taong malungkot at limitado, ngayon ay nakangiti at inaalagaan ang sarili. Makita ang mga pamilyang mas panatag dahil maayos na ang kanilang mahal sa buhay. Makita ang mga taong natutuklasan na marami pa silang kayang gawin at maranasan. Walang kapantay ang halaga nito. Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating sarili. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa maliliit na hakbang at maliliit na pagbabago araw-araw. Nais kong malaman mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang natutuklasan ang mga lihim na ito at binabago ang kanilang buhay. Maaaring ikaw na ang susunod na magugulat sa resulta. Simulan mo bukas, pumili ng isang gawi at gawin ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, ibahagi sa komento kung ano ang naging karanasan mo. Pinabasa ko ang lahat ng komento at labis akong natutuwa sa inyong mga tagumpay. Kaya heto na mga kaibigan, narating natin ang dulo ng ating pag-uusap. Natuto ka na ng 5 lihim upang mamuhay ng maganda pagkatapos ng 60. Ngayon na ang panahon upang isagawa ito at makita ang himala sa iyong buhay. Tandaan, ang maliliit na pagbabago araw-araw ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Mag-subscribe ka sa channel para sa higit pang mga tip tungkol sa kalusugan at kagalingan. At huwag kalimutang sabihin sa komento kung alin sa mga lihim ang sisimulan mo muna.